Hello everyone! Welcome back to my channel. Dito sa Kuratsyang Nurse, ako po si Gail. Nurse po ako dito at Kuratsyang Nurse ako kasi kung ano-anong racket ang pinapasok ko. Ang topic ko ngayon ay isa sa mga tipid tips na in-upload ko. Yung, di ba, kung check nyo yung mga uploads ko sa TikTok, tsaka dito, may mga tipid tips ako na mga short videos lang. Pero ito kasi parang i-expound ko siya para naman makatulong sa inyo pag nandito na kayo, unless super duper dami yung pera na pupunta rito at mag-i-immigrate, hindi nyo kailangan pagdaanan lahat ng pinagdaanan ko. Pero kung magsisimula ka talaga ng hindi masyadong madami yung pera mo, itong video ay para sa'yo. Okay? So, yung isa sa mga tipid tips na in-upload ko last time is about yung panghihingi ng gamit. Oo, dito sa Amerika kasi, ewan ko ha, ayoko kasing i-generalize na dito sa Amerika. Nandito lang naman ako sa Maryland, sa isang city sa Maryland. So, ang ibig ko lang sabihin ay kung ano yung napapansin ko at nakikita ko sa paligid. Not necessarily nangyayari siya sa lahat ng tao dito sa Amerika. Okay? So, baka kasi i-quote nyo ako. Kasi, syempre sa ibang lugar, sa mga taong maraming pera, sa mga taong iba naman yung setup sa community nila, baka hindi naman nangyayari. Okay. Pero sa nakikita ko, sa experience ko, uso dito yung paghingi-hingi ng mga gamit. So for example, may mga Pilipino rito na nagpapalit na ng mga gamit sa bahay. For example, living room set, dining set, o magbabago na ng TV, o kaya magpapalit ng fridge. Kadalasan yan, ipopost nila yan sa mga groups. Tapos, hihingiin naman ng mga gustong humingi. Oo. Minsan kahit yung madami ng pundar, gusto pa rin nila yung mga second hand. Okay lang din sa kanila. Parang hindi siya masyadong nakakahiya. Parang uso lang. Alam mo yon, hindi siya yung nakaka-down. Kasi may mga pagkakataon na, halimbawa pag nasa Pinas tayo, parang nahiya tayong manghingi ng gamit. Kasi parang feeling kawawa ka. Pero dito sa Amerika, parang normal lang siya. Parang normal lang siyang kalakaran. Yun yung nakikita ko ha. So, like in my case, wala kasing nagkataon lang na wala sa mga kakilala kong Pinoy ang magbabago ng gamit or namimigay ng gamit. Pero ang ginagawa namin, nagtitingin kami sa Facebook Marketplace ng mga for giveaway or for sale. So sa Facebook Marketplace, halimbawa, yung bahay binebenta na, for example, and kailangan na nilang tanggalin yung ibang mga gamit, ayan, magpo-post yan, sasabihin, yung mga gamit dito for sale or pamigay. So yung iba, pinapamigay pagka halos hindi na mabenta, hindi naman sa pangit na, pero halimbawa, yung nakuha ko kasing gamit nung nakaraan ay office table. Maganda pa siya, wala kang makikitang problema. Syempre may mga scratches na konti, pero kung tutuusin, as in bongga pa siya. Ipapakita ko sa inyo pagpasok ko mamaya, dito pa ako sa labas. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ng table na nakuha ko sa Facebook Marketplace for free. May kasama pa siyang chair. So yung table and chair na yon, tinatanong ko kung magkano, ang sabi sa akin na. So, nagtatanong pa ako, nung time na pinick up namin yun dun sa bahay nung may-ari, sabi pa niya, baka may kailangan ka pa, meron kaming ganito rito, ganito, ganyan. So, yun, pinagdadala namin. So, ilang beses na rin kaming nakakuha ng mga gamit through Facebook Marketplace. Meron pang pagkakataon na pumunta kami ng Washington DC kasi dining set naman yung nakuha namin, pero may bayad. So, yun ay valued at parang $300 plus. Tapos nakuha lang namin ng $40. Oo, kasi magpapalit ng dining set yung nakatira doon. Yun yung ipapakita ko din sa inyo mamaya. Ano pa ba? So yun, parang uso lang dito. For example, pag nasa dumpster ka at kakalabas lang nung mga gamit na gustong itapon at sa tingin mo buo pa, pag gusto mong pulutin, ilagay mo sa sasakyan mo, walang maninita sa'yo or walang magagalit sa'yo or hindi ka nakakahiya. Parang normal lang siya dito. Kung makikita nyo, ginagawa yan ni Ate Inday Roning, yung nagva-vlog na nagda-dumpster diving.
ginagawa niya yun pag may nakikita siyang good pa na mga products na nakikita niya sa dumpster, na actually wala nga sa loob ng dumpster, nasa labas ng dumpster o kaya nandoon lang nakalagay lang sa harapan ng bahay minsan, o hindi pa talaga nasa dumpster, talagang parang malalaman mo na pinamimigay na or tinatapon na, okay lang siyang kuhanin, hindi siya nakakahiya dito. And isa yun sa mga paraan para makatipid ka. Isipin mo, kung bibili ka ng dining set na halagang 300 nga katulad ng sinabi ko, di tapyas ka agad yung pera mo, samantalang pwede mo namang bilhin sa halagang $40 to $50 na may dining set ka na, na buo pa. As in buo pa yun, hindi yun yung sira-sira or what. As in ano pa talaga siya, pristine condition. Yan. Actually pagka pangit na, pag pangit na yung kondisyon ng gamit, hindi na rin nila yun ipamimigay. Kahit yung mga matagal na rito, mapepera na, okay lang din sa kanila mamulot, lalo na yung mga talagang maano sa pera, talagang sobrang matipid at sobrang practical, ay may mga LV ang mga yan, may mga luxury items yung mga yan, pero papatos pa yan sa mga second hand items. Oo, kasi practical sila. Oo. Pero meron din namang ayaw na, yung talagang level up na ang buhay at kumpleto naman yung gamit nila. Hindi naman na sila talaga papatos sa mga second hand na gamit. Pero marami pa rin dito at hindi siya nakakahiya. So, huwag kayong ma-feeling feeling kawawa pagka may mga pagkakataon na kailangan yung manghingi or bumili ng mga second hand. Practical yan at makakatulong sa inyo yan para makagaan-gaan sa buhay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kasi ito kasing living room set na to ay matagal na siyang nakatambak dito sa labas. Pero kung bagong labas lang yan, mukhang okay pa siya. Kung tutusin, mukhang okay pa siya. Syempre ayoko na lang kuhanin. Kailangan lang ng matinding linis. Pero example lang to, pero hindi ko siya kukunin. Syempre kadiri na ilang araw na yan dito, wala namang pumupulot. So, pero kung may gustong pumulot, siguro na post, hindi na nag-post, tinamad na yung may-ari, hindi na nag-post sa Facebook Marketplace. Para sana bago pa ilabas ng bahay ay nakuha na. Pero yun lang, depende kasi pagka merong mga tawag dito, may mga pets yung may-ari, ayaw na rin kuhanin ng mga tao kasi syempre katakot-takot na linis pa yung gagawin. So example lang to. So yung sinasabi ko sa inyo, yung table and chair na nahingi ko, so libre lang yan. May mga konting gas-gas pero okay lang. At sobrang tibay niya, makapal yung kahoy. Pati yung upuan din. So ayan, libre yan. Tapos meron pa doon. Ito namang table na to, hindi ko na ipapakita kasi medyo makalat. Nakuha namin to doon pa sa New Mexico. Bigay rin ng kasamahan ko sa trabaho. So makapal pa to, nilagyan lang ng takip. Pero ito talaga yung kulay niya. Nilagyan lang ng para gamitin dito sa kitchen. Yung aming garden set. Pamigay din to, libre lang din to. Nakuha pa namin to sa New Mexico. So sorry, hindi ko naisip to kanina. Pero ito yan. So medyo makalat dito, ginawang garden. Pero kasi naglilipat na rin kami, kaya hindi na namin pinoproblema to. So ito, libre lang din yan. Nakuha namin. Sa boss ko naman yan, dati kong boss. Yung dining set na nabili ko sa Facebook Marketplace ng $40. Ito ay IKEA brand. At valued at around $300 plus or $200 plus. Basta 2 to 300 plus. At nabili ko ng $40. Maayos pa siya. Kasama na tong foam. So ayan. Pa to sa nahingi naman namin sa Facebook Marketplace, itong office table na to, 'di ba? Bongga pa. Sa isang corporate office naman namin siya nahingi. At pinost lang dito sa Facebook Marketplace. Table na rin to na pinaglagyan namin ng TV. Napakalaki at napakabigat. Libre lang din to. Galing din siya sa pinagkuhanan namin nung isang office table. So sa
Sa corporate office din namin to nahingi. So, pinost lang dito sa Facebook Marketplace at nakuha namin ng libre. So, yun lang. Bye! Salamat po sa panonood. Yan siya.